Ayun, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-business at sa mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, isang panibagong reaksyon na naman po ang ating ibibigay. Ito po ay payo lamang mga idol. Siyempre, sa mainit pa rin usapin ng Budjin. Alam niyo po mga idol, ito pong mga nagdaang mga araw at bumuhos po ng mga samot-saring mga komento. Ilan po sa mga tao ay mas tila lalong umigting ang mga pangbabas, mga pagdududa sa adhikain ni Jinky patungkol po sa pag-ibig nila kay Bong. Pero wala na po tayong magagawa. Dahil una, natuldo ka na. Ipinakita ni Jinky ang kanyang katapatan, kapusilakan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang puso. Nang pagbalik ni Bong ay buong puso pa rin niyang tinanggap ito. Ang payo ko lamang para kay Jinky at Bong, sa mga darating na mga araw, mas lalo pang iigting ang mga taong pupuna sa inyo. Una sa lahat, sa ipinakita mong kabusilakan ng iyong puso, Jinky, ay humanga ako. Pero sana hanggang sa dulo ay andoon pa rin ito. Dahil una, kung inyong mapapansin, tila dumadami at mas lalong dumadagsa ang mga pumupuna sa iyo. Ang binabantayan lang ng tao ay yung panahon na mawala yung pangako mo. Kumbaga, mabitiwan mo yung pangako mong pagmamahal para kay Bong. Sa sitwasyong ito, kaya sumisentro ang payo ko sa iyo dahil ikaw ang higit na nakakaunawa. Ikaw ang higit na mas malawak ang kaisipan kaysa sa sitwasyon ni Bong. Sabi nga ng iba, spoiled si Bong. Sabi nga ng iba ay bakit masyadong binibigyan ng pansin si Bong? Well, mga idol, nararapat lamang yan na kailangan bigyan natin ng pagkakataon na mas lalo siyang unawain sa sitwasyong ito dahil alam natin ng kanyang pinagdaanan. Katagal na panahon na talagang namuhay sa lansangan, naging taong grasa at all of a sudden ito na yung katuparan ng kanyang pangarap sa katauhan ni Jinky. Alam niyo po doon sa mga pumupuna, gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo si Jinky waray yan eh. At tayo bilang waray, gusto kong i-share sa inyo ang kalidad, ang karakter ng isang waray. Ang isang waray ay hindi yan basta sumusuko. Ang isang waray ay sila yung mga taong kumbaga sanay sa hirap. At ang isang waray ay lalaban yan hanggang sa huling hininga. Yun yung pinakamagandang karakteristik ng waray para po maintindihan ninyo. Kaya po nung nalaman kong si Jinky ay isang waray, sabi ko malayo ang mararating nito. Kasi alam ko bilang waray, alam ko yung kanyang karakter, alam ko yung kanyang kumbaga bit-bit na tapang. At ang isang waray, yan po yung mga taong matiisin. Ang waray mga idol ay yun po yung mga taong matiisin, matapang, at talaga namang mapagmahal. So sa iyo, Jinky, ang payo ko lang sa iyo is since ikaw ang magdadala ng relasyon, yung talagang pangunawa. Tandaan mo na maraming mga taong nakatuon sa inyo ngayon. Lalo na kapag dumating na ang punto na ikakasal na kayo, maraming mga taong maaaring magtaas ng kilay. Kasi ngayon pa lang ay kung mababasa natin yung comment section, may mga taong pinagdududahan ng intensyon kung bakit tinanggap mo si Bong. Pero hindi na mahalaga yan. I-ignore mo yung mga basher, wag mo silang patulan. Focus on your goal. Sa pagkakataong ito mga idol, para naman po sa ating mga kapatid na mga ka-business, isang malaking katanungan ang mamumutawi is ano yung magiging after 1 year or sa mga darating na mga araw, ano ang mangyayari dito. So ito yung inaabangan ng lahat. Ako para sa akin, ganito lang yan. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na hindi magtagumpay, worst na senaryo na hindi magtagumpay itong kanilang relasyon. Alam niyo po mga idol, at least pinatunayan ni Jinky kung paano ay paglaban si Bong. At least ipinakita niya ang kanyang kapusilangan. Pero paano naman kung itong pag-ibig nito, itong relationship nito ay mag-grow? Paano kung dito matuto si Bong? Paano kung dito makita natin ang mas higit pa? Dahil kung titingnan natin yung mga indicator, nang minahal siya ng totoo at ipinakita ni ka-business yung unconditional love, ang laki ng pinagbago. Naging pasaway man si Bong, oo.
Pero at least may mga natututunan siya at malaking mga pagbabagong nangyayari sa kanyang pagkatao. Yung kanyang kung paano niya ina-analyze ang mga sitwasyon, di po ba? Magaling na rin siyang sumagot. So yan po yung mga development para sa kanya. Therefore, kung atin pong titingnan yung unconditional love na binigay ni Mr. Ka-Business at itong unconditional love na binibigay ni Chinky, para sa akin positibo. Malaki ang pagkatsansa ng pagkakataong mabago si Bong. Malaki ang tsansa na ang isang Bong ay talagang makita natin na sa dulo after ng ilang mga buwan or maaaring kapag nag-asawa na sila, sa dulo ay mayroong pagbabago. Tandaan ho ninyo, marami pong nagagawa ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na walang intensyon, pagmamahal na walang halong biro, pagmamahal na walang ibang iniisip. At yan ang pagmamahal na nakikita ko sa puso ni Chinky. Mga idol, sana po ay pagdasal natin na magtagumpay ang kanilang relationship. Sa muli po, Chinky, magpakatatag ka. Marami pang mga basher or marami pang mga taong pupuna sa inyo, pero maging matatag ka. Tandaan mo, ang pinakamahalaga rito, ikaw at si Bong. Ang pinakamahalaga rito, ang nararamdaman nyo pareho. Ang pinakamahalaga rito, ang iyong kabusilakan ng iyong puso na kaya mong baguhin si Bong. Dahil naniniwala ka na ang isang Bong ay mabait na tao at pwedeng magbago. Ako po si Taong Gala, mga idol. Please do connect and follow Ka-Business Official, Papa Dins, and of course, Ka-Business Family. Of course, isama natin, syempre, ang ating mga kagwang. Andyan po si Kagwang Bong. Lahat ng mga kagwang ay suportahan po natin. At ang ating mga Ka-Business Reactors, lalong-lalo na po, ang iyong abang lingkod, Taong Gala. Mga idol, panalangin lamang po natin para sa lahat ng nagmamahal kay Chinky at Bong. Sana maging matatag sila at makita natin isang araw tuloy-tuloy na ang kanilang paglalakbay sa isang masayang at masaganang pamilya. Promise. Hanggang sa sunod na video, mga idol. So yan, mga idol, pakita ko sa inyo ang ating view at nandito tayo sa daanan. Ayan po yung daanan na yan, mga idol, no? At ito po ay isang palaisdaan naka-harvest na nung mga ilang araw. At nakikita po natin ay po yung mga lumot, ganun po ang pamamaraan nila, pinapalutang nila yung lumot, mga idol, bago po salinan yan ng panibagong binhi, panibagong punla, sapagkat yan pong lumot ay maging pagkain din po ng iba. At yan din po ang nagkukontrol sa lahat ng mga parasite dyan po sa palaisdaan, para pag inihulog po nila yung bagong binhi, bagong punla, ay hindi po nakakain ng mga parasite. Nawawala po kasi dahil po sa mga lumot na yan. Nakokontrol. O, di ba? May dagdag information naman po tayo. So, ito po, ganito po kaganda, mga idol, ang ating pong lugar kung saan po tayo lagi nagbibigay ng reaksyon. Iikot ko po kayo sa lugar ng Hagunoy, kung saan ang Hagunoy, ang lugar po dito, halos karamihan, mga palaisdaan. Maraming salamat po.